Bakit nga ba napaiyak si Vice President Sara Duterte sa isang talumpati? So yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So mga kapolitika, ating pag-uusapan si Vice President Sara Duterte kasi naglibot ito sa mga paaralan dito sa Mindanao at of course, lagi siyang nakasakay dyan sa chopper kasi malayo yung mga paaralan minsan na kanyang binibisita. At nung isa siya sa mga naging speaker doon sa school doon sa Mindanao kasi pumunta ito sa Butuan at sa Misamis Oriental nung mga nakarang araw. At kasi merong program doon at ang sabi niya is napapagod na umano itong si Vice President Sara Duterte. At muntika na nga itong napaiyak na kung saan sinabi niya is minsan napaisip-isip niya na epektibo pa ba siya bilang isang DepEd Secretary sa kabila ng mga pambabatikos at mga pangungutya sa kanya bilang isang kalihim ng Department of Education. Ang sinasabi niya is napapagod na umano itong si Vice President Sara Duterte at hindi niya na nakikita yung kanyang worth of existence dito sa mundo bilang isang kalihim. Now, bakit niya kaya ito nasabi mga kapolitika? Unang-una is itong si Vice President, ang sabi niya is sana tumakbo na lang siya bilang mayor ng Davao City at tinapos niya na lang yung kanyang termino noong 2022 election at hindi na lang sana siya tumakbo bilang isang vice president kasi nagparaya nga ito dito kila Bongbong Marcos na kung saan is humingi ng pabor para sila ay makabalik dyan sa Malacanang. So, in-invite nila itong si Vice President Sara Duterte para tumakbo bilang pangalawang pangulo ni Bongbong Marcos. Now, napaiyak itong si Vice President Sara Duterte kasi napapagod na siya. Kasi 'di ba, hindi naman lingid sa ating kaalaman yung mga pambabatikos at mga pangungutya sa kanya bilang kalihim at kung ano-ano ang mga sinasabi sa kanya at mga pinupuna dyan sa DepEd. Okay, at minsan daw sabi niya is nag-aano siya yung pagising niya is sobrang maaga at minsan iba-ibang mga paaralan yung kanyang pinupuntahan kasi pumupunta ito sa mga liblib na mga paaralan. At isa pa, meron itong tungkulin sa mga siya kasi yung president umano parang dito sa Southeast Asia may yung grupo ng mga schools. Okay, siya yung parang president. So, yun din ay isa sa mga kanyang mga tungkulin. So, napakaraming obligation itong si Vice President Sara Duterte. Siguro napaiyak itong ating Vice Presidente kasi naisip-isip niya at napagtanto niya na even though sinasabi naman ni Bongbong Marcos na suportado niya si Vice President Sara Duterte ay hindi na meet ni Vice President Sara Duterte yung expectation niya kay Bongbong Marcos nung time na nangangampanya pa sila. Ibig sabihin is ibang-iba na yung naging samahan nila nung panahon ng pangangampanya sa panahon ngayon. Halimbawa, yung pag-defend dito kay Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential fund. So hindi siya dinipensahan noon ni Bongbong Marcos at dito sa mga polisiya nag-iba na ng mga stands itong si Pangulong Bongbong Marcos sa stand ni Vice President Sara Duterte. So naramdaman ni Vice President Sara Duterte na parang iniwan na sa ere itong kanilang samahan at itong unit team na inaasahan niya nga na magpapabangon sa estado ng Pilipinas. So yun ang ibig niyang sabihin na tila mag-isa na lang itong si Vice President Sara Duterte na lumalaban. Okay, kasi wala naman siyang asahan na dito kay Bongbong Marcos even though sinasabi niya naman na magkasama pa rin sila at walang problema sa kanilang relasyon. Siyempre na nararamdaman din yun ni Vice President Sara Duterte. At ang sabi pa nga niya dito sa kanyang speech ay ang sabi niya doon is nagpapasalamat rin siya sa mga guro na kung saan is hindi iniwan kasi ngayon sa buong mundo is merong kakulangan sa mga guro sa buong mundo at yung mga Pilipino na mga guro nga is nire-recruit doon sa ibang bansa at nagpapasalamat siya doon sa mga guro na kung saan is hindi iniwan yung Pilipinas despite sa mga offer at mga paanyaya ng ibang bansa na magtrabaho doon kapalit ng malaking sweldo even though hindi naman gaano kalaki yung sweldo ng mga guro dito sa Pilipinas ay pinili nila pa rin na
magstay dito sa ating bansa. Okay? At natatakot rin itong si Vice President Sara Duterte kasi sumasakay nga siya sa choppers at pumupunta siya sa iba't ibang lugar para bisitahin yung mga schools. At ang sabi niya paminsan-minsan ay kasi minsan nayuyugyug dahil doon sa mga clouds, 'di ba, yung sa ulap. So nayuyugyug yung kanyang chopper at ang sabi niya is baka yun na daw yung last na araw ng kanyang buhay. So natatakot din itong si Vice President Sara Duterte. At napagtanto niya minsan kung siya lang ay mag-isa. At ang sabi niya, meron ring mga time siguro na si Vice President Sara Duterte ay naisip niya na mag-resign dito sa kanyang posisyon sa DepEd. Pero ang sabi niya is natutuwa siya kung nakikita niya yung mga estudyante na kung saan is meron talagang mga kulang, mga hindi pa nakaka-learn at yung mga kakulangan, yung mga problema sa education, yun ang naging inspirasyon niya para ipagpatuloy yung kanyang posisyon diyan sa DepEd, even though minsan is nawawala na rin siya ng passion at enthusiasm. So yun ang sabi, nalulungkot itong si Vice President Sara Duterte sa mga sa kanyang kalagayan. So, ang ating masasabi dito mga kapolitika ay pagpatuloy nilang ni Vice President Sara Duterte yung kanyang nasimulan dyan sa DepEd. And in fact, siya ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga cabinet members si Pangulong Bongbong Marcos despite dito sa mga paninira. Okay, so ibig sabihin is hindi tumatalab yung mga paninira ng mga opposition dito kay Vice President Sara Duterte. At may isinulong na nga matatag na curriculum itong si Vice President Sara Duterte. Ayun ay i-continue na lang na i-implement dito sa mga mag-aaral sa Pilipinas. At nakita ko nga rin doon mga kapolitika doon sa survey na kung saan is nangunguna pa rin itong si Vice President Sara Duterte dito sa Oculum survey. Merong pa-survey itong Oculum at sinasabi doon na kung saan nasa 42% itong si Vice President Sara Duterte at nasa 17% lang itong si Raffy Tulfo. So anong indication ito? Ibig sabihin is pinagkakatiwalaan pa rin at marami pa rin ang mga Pinoy na naniniwala dito sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga paninira at mga black propaganda against sa mga Duterte. So threat pa rin talaga itong si Vice President Sara Duterte dito sa mga kalaban. Kung kaya siya ngayon ang naging number one. Pero ang mga Pilipino kasi is gising na. Even though sinisiraan itong si Vice President Sara Duterte, alam naman nila yung puso at kalooban ng ating Vice Presidente na maglingkod sa ating bayan. Kasi may napatunayan naman talaga ang mga Duterte dito sa Davao City. Okay, so ano pa ba yung ebidensya or proof of evidence na maganda ang kanilang pamamalakad? Bisitahin nyo na lang yung lugar kung saan sila nanggaling. So yun lang po yun. At hindi tayo makinig dito sa mga black propaganda na kung saan is laging headline dito sa media. Kasi kung maniniwala tayo dyan, ibabalik na naman sa kalugmukan yung ating bansa. Ngayon nga, di ba, talamak na naman ang krimen at lumalakas na naman ang pwersa ng mga terorista. Okay, itong mga droga, lumalakas na naman sila. So ibig sabihin po nun is dapat na magkaisa talaga ang mga Pilipino para labanan itong mga black propaganda na binabato dito sa mga Duterte na hindi naman talaga totoo. Okay? So, sa susunod nga na election ngayong 2025 is dapat magkaisa ang mga supporters sa mga DDS para suportahan yung mga kandidato nila dyan sa Senado. Alright, mga kapolitika, kasi yung mga majority dyan is sila din yung susuporta sa mga Duterte sa susunod na mga election para hindi magkaroon ng hindi maging minority yung mga Duterte at mawala dyan sa posisyon. So yan lamang ating pag-usapan mga kapolitika. Huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan.